Tatakbo ko eh. Tatakbo ko. Ibig sabihin, hindi ako tatakbong prime minister, hindi ako tatakbo na ano. Tatakbuhan ko is yung higher office and then ayusin ko yung Pilipinas. Yun yung dating sa akin. Kung siya'y tatakbong presidente, question mark pa rin yun ha. Kung siya'y tatakbo, Pilipinas, mag-ingat kayo. Kasi ang posisyon, Pilipinas ba ako? Taong bayan ba ako? Para ba ako sa mga Pilipino? Yun yung tamang posisyon. Pero kung ang inisip ninyo, pumapasok kayo sa politika, magkaroon kayo ng posisyon, it has always been service to the country. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Tigil nyo na yan. Kasi tatakbo ko sa susunod na eleksyon eh. That won't happen. Kasi tatakbo ko eh. Tatakbo ko. Ibig sabihin, hindi ako tatakbong prime minister. Hindi ako tatakbo na ano. Tatakbuhan ko is yung higher office and then ayusin ko yung Pilipinas. Yun yung dating sa akin. So, pero magaling yung pagkakabirada dahil sa question mark. Leaves you hanging. Unless na you look at it from the overview perspective, makikita mo, palaban na siya. Okay? Palaban na siya. Kasi sinasabi niya, you do not announce that you're running for office na ng basta-basta early. Kasi you know, mga iba, sinabi nila Binay, sinabi nila Bong Revilla, sinabi nila Manny Villar, inupakan sila ng inupakan. O, pati si Grace po, inupakan na inupakan, identity, etc., di ba? Yung citizenship. So, ngayon, this early, sinasabi niya, sige, upakan niyo siya. matapang yung babae, no? Matapang eh. Matapang. Mas matapang yun sa tatay niya eh. Kung kinabahan kayo sa tatay, kabahan kayo dito, tama sinasabi ng tatay eh. Kabahan kayo dito sa babae. Ang next question is, who will run with her? Okay. Who will run with her? Sino? Sino ngayon ang tingin nyo tatakbo na bise niya? Bise. No? Kung tatakbo siya ng presidente, sino magbise? Sino gusto nyo mag-vice president niya? Is it a Robin? Is it a Tulpo? Is it a Bato? Is it a Bongo? Now, people of the Philippines, okay, ito mga message ko, doon sa mga gustong tumakbo, makinabang doon sa kanya as if he is running really for the higher position. Kinakailangan niya na may kasama siya na katuwang. Parang unity team, no? Katuwang. Pero ginawa sa kanya, kita nyo, ginanong-ganon, hinitsupwera. At dinadown pa. And she will be very choosy. Nadala na siya. Nangyari sa kanya, ayaw niyang mangyari. Susunod, second time around. Kaya yung magiging busy niya, kung siya'y tatakbong presidente, question mark pa rin yun, ha? Kung siya'y tatakbo, Pilipinas, mag-ingat kayo. Kasi yung mga may ambisyon kumabit sa pangalan niya, magsalita kayo ngayon. Yung Resolution 10, sabihin nyo, illegal yon. Magbigay kayo ng isang resolution nyo sarili, tayuan ninyo, kayong mga nandyan na senator, na gustong makinabang o makikabit sa kanya, eventually, simulan nyo na, magsalita na kayo. Huwag yung hintayin ninyo, oportunista pa kayo, at hintayin nyo kung anong mangyayari in the next few months, kung meron man, ay tsaka kayo kikilos. Ngayon na ang gusto ng taong bayan. Magpakilala kayo. Sabihin ninyo, mali ang resolution number 10. I am pushing forward this resolution of mine, rescinding resolution number 10 and adopting this resolution number 2024 yan na automatic cancel yung resolution number 10. Okay, and then we go by liquidation, not by certification, liquidation with the receipt. Hanep yun pagka ikaw senator ka, sino man kayo, no? Sino man kayo, mga senator, 24 kayo,
No, how I wish Amy, Senator Amy, would do that. That would save the day sa Marcos family. Kung binubugalgal ni BBM yung pangalan ng Marcos, at least mayroong isang hope ang mga Marcos na isang Amy Marcos ay sabihin, tigilan natin tong resolution number 10. And the people will love you for that and might forgive you. And will remember you. Or a bongo, or a bato, or a tulpo, a Robin Padilla, ang dami nyo dyan sa Senado. Pero kung nag-aambisyon kayo kumabit doon sa isang taong nagsabi na tatakbo siya sa susunod na eleksyon, and we do not know how things will unfold, kung nagbabala kayo mag-vice-presidente, kung sino man ang tatakbong presidente, ay sikapin nyo man lang na wala kayong bahid. Ayusin nyo na. Yun yung pagkakataon nyo ngayon. Nanonood ang taong bayan sa inyo. Kasi maunahan kayo ng iba. Yung iba na mga sumisikat, maunahan kayo. Ang dami dyan. Oh. Kung pwede lang tumakbo si Maharlika, no? Mananalo pa yun. Tatalunin kayo ni Maharlika. O kaya kung sino pa ba pwede. Iba pang senator eh, no? So, kung ganyan ang dating ng politika sa atin, congressman, senator, kung sino man kayo, simulan nyo nang bumaklas kayo. Because ang tingin ko, ganun ang mangyayari in the next few months. No? Huwag kayong magpahuli. Isipin ninyo maigi, i-weigh ninyo, and then decide kung saan kayo. Ang pinaka-safe, kasi baka ang magkamali kayo BBM ba ako o Duterte ako? Pagka ganun ang utak ninyo, wala na. BBM ba ako, Duterte ako? Wala. Kasi pagka ganun, opportunista kayo. Ang tanong, sa taong bayan ba ako o dun sa sarili ko? Yun. Kasi sarili mo, opportunista ka eh. O, diba? Matalo ka pag kasi pinili mo yung sarili mo. Ang tingin mo ang laban Duterte. Ang choice is between Duterte, BBM versus Duterte. Doon kayo lalagay. No. Ang tamang posisyon, Pilipinas ba ako? Taong bayan ba ako? Para ba ako sa mga Pilipino? Yun yung tamang posisyon. Hindi ka magkakamali. Doon ba ako sa katotohanan? Hindi ka magkakamali. Doon ba ako sa kabutihan? Hindi kayo magkakamali. Never mind itong sarili ko, kung ano yung tingin ko, hindi. Isipin ninyo yung kapakanan ng nakakarami, taong bayan. Hindi kayo magkakamali. Advice ko na yon sa inyo. Kung ayaw nyo magkamali. Kaya kung sino man ang senator ngayon, kung ayaw nyo magkamali, gusto nyo doon kayo malagay sa tama. Whether or not, totoo ba yung sinasabi ni BP Sara, tatakbo siya? Totoo ba yung gano'n ang mangyayari? Kahit lahat yun, wala kayong alam, ang simple guideline lang, no, ng langit, sinasabi ko na sa inyo, is kung saan yung nakakarami, kung saan yung Pilipinas, kung saan yung mga mamamayang Pilipino. It is always and it will always be, has been and will be service to country. Yun. Pero kung inisip nyo, service to self, sarili, to my family, to my own, wala, you're lost ship already. And good luck kayo sa langit. Good luck kayo. Baka sa impyerno kayo pupulutin. Pero kung inisip ninyo, pumapasok kayo sa politika, magkaroon kayo ng posisyon, it has always been service to the country, service to God above all, service to country, and service to the Filipino people. You will never go wrong. Kasi if you are serving God, umuusok na naman ako, you're serving God, wala. Hindi ka magkamali. But if you're serving the devil, instrument ka ng demonyo, kayong ano-anong pinagagawa ninyo, nagnanakaw kayo, nagdodroga kayo, o kung ano-anong pinagagawa ninyo kasinungalingan,
at kung ano-ano binabayaran ninyo using people's money, wala, sa impyerno kayo. Hindi pwede doon kayo sa langit. Hindi pwede. Kaya kung saan man kayo makuha dito, kung saan kayo dito sa linya ng mga demonyo, kung nandito kayo sa taktok-tok, nandito kayo sa gitna, o nandito kayo sa ilalim ng mga troll, mga vlogger, ay kung doon kayo konektado, doon kayo lahat sa impyerno. Good luck, bye-bye. Ganun lang. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.